Hindi kami nagsisilbi ng basura dito. Dalhin mo ang sarili mong walang pera sa ibang lugar. Galit na tiningnan ni Ricardo Torres, ang floor manager ng Harborside, isang magarang bar sa Financial District ng Boston, ang lalaking nasa harap niya. Ang customer ay may suot na sirang bota at gutay-gutay na coat at agad siyang hinusgahan ni Ricardo. Hindi yakma ang lalaki sa karaniwang crowd ng mga banker at abogado na gumagastos ng daan-daan para sa mamahaling inumin. Pero hindi umalis ang lalaki. Kalma siyang humiling ng isang baso ng tubig at plato ng fries, ang pinakamurang item sa menu. Mula sa kabilang bahagi ng bar, pinanood ni Ines Castillo ang buong pangyayari. Siya ay isang waitress, pagod na pagod sa 5 sunod-sunod na double shift. Ilang beses na niyang nasaksihan si Ricardo na pinag-iinitan ang mga customer na hindi tugma sa high-class na imahe ng bar. Pero may kakaiba sa pagod at tahimik na mata ng lalaki na tumama sa damdamin ni Ines. Parang nakita niya ang sarili sa salamin pagkatapos ng mahabang araw, kaya't siya na mismo ang lumapit at kumuha ng order ng lalaki. Ang ginawa niya pagkatapos, bilang tugon sa simpleng hiling nito, ay ikinagulat ng lalaki, hindi siya makapagsalita. Ang hindi nila alam ay ang munting sandaling iyon ay magbubukas ng isang mas malaking problema, isang bagay na palihim na sumisipsip ng lakas nilang lahat. Sa ika-14 na palapag ng isang mataas na gusali, mag-isang nakaupo si Francisco Peralta sa kanyang opisina. Sa likuran niya kumikislap ang mga ilaw ng Boston sa gabi-hating gabi na, lagpas 9:00 ng Martes at matagal ng tahimik ang Financial District. Karaniwan, nakauwi na sana si Francisco. Pero kaninang gabi may dumating na email, isang bagay na nagpahinto sa kanya. Anonymous ang nagpadala. Ang subject line ay simple lang, suriin ang tip pool. Binuksan niyang muli ang email kahit nabasa na niya ito ng 3 beses. Maikli lang ito, isang pangungusap at 3 attachment. Ninanakawan nila tayo. Ang unang attachment ay larawan ng shift schedule. May mga pangalan na binura at pinalitan ng sulat kamay. Si Ines Castillo, halimbawa, ay tinanggal sa Friday night shift at inilipat sa Monday lunch. Na mas tahimik na oras, si Teresa Flores ay inalis sa Saturday dinner at inilagay sa isang kalmadong Martes ng umaga. Lahat ng ito ay binago ng may manager access. Ang ikalawang larawan ay screenshot ng mga bank deposit, maliit ang halaga pero kahinahinala, palaging mas mababa sa $1,000. $835 noong Oktubre 31, $200 at $70 noong Nobyembre 3. $1,200 at $35 noong Nobyembre 7. Mga random na halaga na tila walang regular na basehan. Ang ikatlong larawan ang nagpadiin sa panga ni Francisco. Isang resibo mula sa Harborside, ang kanyang pangunahing lokasyon. Ang credit card tip ay $45 pero may ibang tinta sa ibaba. Pool total, $12. Agad niyang binuksan ang financial reports ng kumpanya at ikinumpara ito sa mga petsa sa email. Sa papel, maayos ang lahat. Mas mataas ng 12% ang kita ng Harborside kaysa sa nakaraang quarter. May 4.7 stars ang customer rating. Pero may ibang bagay na tumatak sa isip niya. Binuksan niya ang HR folder at tiningnan ang listahan ng mga umalis na empleyado kamakailan. Sa loob ng 6 na buwan, 15 empleyado ang nagbitiw mula sa lokasyong iyon, tumaas ng 280% ang turnover rate. Binalikan niya ang mga exit interview. Karamihan ay nagbigay ng malabong dahilan, personal na issue o problema sa schedule. Pero 3 sa kanila ang bahagyang nagbanggit ng issue sa pamunuan bago sila natigil o tumangging magsalita pa. Umupo si Francisco at nag-isip. Ang ama niya ang nagtatag ng orihinal na Harborside, 30 taon na ang nakalipas.
Dati itong isang maliit na tavern kung saan ang mga regular ay itinuturing na pamilya mula nang mamatay ang ama niya 2 taon na ang nakalipas. Siya na ang namahala sa pagpapalawak ng negosyo. Ngayon, may 5 lokasyon na sila at 80 empleyado. Umasa siya sa mga batikang manager para sa araw-araw na operasyon habang siya ay nakatuon sa pagpapalaki ng negosyo. Masyado ba siyang lumayo? Nag-vibrate ang cellphone niya. Text mula sa business partner. Inilipat sa Biyernes ang board meeting. Kailangan namin ng projections mo. Hindi niya pinansin iyon. Maaaring maghintay ang mga numero. Binuksan niya ang schedule at hinanap ang pangalan ng kasalukuyang floor manager, Ricardo Torres. Mahigit 2 taon na si Ricardo sa kumpanya. May MBA, magaling sa interview at mukhang kumpiyansa. Personal siyang inaprubahan ni Francisco. Maganda ang reviews. Tumataas ang sales. Bumababa ang gastos sa labor. Pati reklamo ng customer ay nabawasan. Pero nagsisialisa ng mga empleyado at ngayon may nagpadala ng ebidensya na may nangyayaring katiwalian. Binuksan ni Francisco ang POS system at sinuri ang tip record sa nakaraang 8 linggo. Madaling i-track ang card tips kasama ito sa payroll. Pero ang cash tips ay dapat direktang ibinibigay sa staff pagkatapos ng shift. Walang paraan para i-record ang mga ito sa system maliban na lang kung may kumukupit ng pera bago ito maibigay. Napatingin si Francisco sa quote na nakasabit sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang mga tao mo ang negosyo mo, protektahan mo sila. Nakalimutan na niya iyon, pinalago niya ang negosyo pero pinabayaan ang mga taong bumubuhay rito. Mabibigo ang kanyang ama kung nakita niya ito. Sinara ni Francisco ang laptop at tiningnan ang litrato sa kanyang mesa. Kuhang-kuha ang Harborside noong unang araw nito noong 1995. Nakatayo ang kanyang ama sa harap ng bar, suot ang lumang work jacket at may ngiting puno ng pagmamalaki. Nasa closet pa rin ni Francisco ang jacket na iyon. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang notes app. Nagsulat siya ng 3 salita. Magtago, Huwebes, kailangan niyang makita ang tunay na nangyayari, hindi mula sa spreadsheets o ulat, kundi sa sarili niyang mga mata. Uupo siya sa bar at magmamasid, kailangan niyang makita kung paano tinatrato ang kanyang mga tao kapag wala ang boss. At kung may nagnanakaw sa kanyang mga empleyado, sa pamana ng kanyang ama, titiyakin niyang mahihinto ito. Nagsimula ang Huwebes ng gabi sa Harborside tulad ng karaniwan. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagsimulang dumagsa ang crowd galing sa trabaho. Mga banker na nakasuot ng mamahaling Peralta Brothers na suits, mga abogado na may dalang makikinis na leather briefcases, at mga batang professional na sabik sa happy hour specials ang pumuno sa bar. Pagsapit ng 7:00, puno na ang lahat ng mesa sa Harborside at may waiting list na sa bar counter. Sa gitna ng kaguluhan, mahinahong gumalaw si Ines Castillo sa paligid ng bar. Sanay na sanay ang kilos niya, parang ilang ulit na niyang ginawa ito. Humihiling ng panibagong round ang table 8. Handa nang umorder ng appetizers ang table 12. At ang grupo ng 4 sa may bintana ay naghihintay na ng kanilang main course. Pinamahalaan ni Ines ang lahat ng ito nang hindi naliligaw ng ritmo. 6 na mesa, 12 bisita at tuloy-tuloy na order na patungo sa kusina, lahat ay nasa ayos. Mula sa likod ng bar, sumigaw si Ricardo Torres, "Ines, hinahanap ka ng table 9. Regular sila." "Sige," sagot niya, kinuha ang mga menu at lumapit kina Mr. at Mrs. Thompson, isang mag-asawang palaging naroon tuwing Huwebes. Lagi nilang ino-order ang salmon special at laging nagbibigay ng eksaktong 20% tip. "Mr. and Mrs. Thompson, ikinagagalak ko kayong makita muli," bati ni Ines.
Hindi namin palalampasin ang Huwebes kasama ang paborito naming server. Nakangiting sagot ni Mrs. Thompson. Nag-order sila ng dati nilang pagkain, salmon para sa dalawa. Bumalik si Ines sa PO system para i-input ang order. Nakatayo sa tabi ng terminal si Ricardo, nakatawid ang mga braso at pinagmamasdan ang buong bar. Maraming tao ngayon, sabi ni Ines habang tinitype ang order. Pwede pang dumami, sagot ni Ricardo. Yung table 6 tapos na kumain pero nakaupo pa rin. Tiningnan ni Ines, isang matandang mag-asawa na tahimik na nagsasalo sa dessert habang nag-uusap. Nag-e-enjoy lang sila, sagot niya. Sayang ang mesa, sabat ni Ricardo. Kailangan ko na yang ma-turn over. Lalapitan ko sila mamaya. Ngayon na, utos niya. Hindi ito bahay ampunan. Pinanatiling kalmado ang mukha, tumango si Ines. Siyempre, lumapit siya sa matandang mag-asawa na may banayad ng ngiti at iniabot ang resibo. Walang pagmamadali, iniiwan ko lang ito dito para kung kailan niyo gusto. Tumingala ang lalaki, mukhang nahihiya. Pasensya na, kami ba'y nakakaabala? Hindi po, huwag kayong mag-alala. Mabilis na sagot ni Ines, pero kinukuha na ng babae ang pitaka niya. Aalis na kami, mahina niyang sabi. Kahit anong pangungumbinsi ni Ines, tumayo na sila, nag-iwan ng cash sa mesa at umalis bago maubos ang dessert. Bumalik si Ines sa POS para isara ang order, eksaktong 10% ang tip, mas mababa kaysa dati nilang iniiwan. Isinilid niya ito kasama ng ibang cash sa kanyang apron. Pagsapit ng 11:00, humupa na ang dagsa ng tao. Kaunti na lang ang naiwan, umiinom ng kanilang huling baso. Sa back office, tinipon ni Ricardo ang natitirang staff, sina Ines, Teresa Flores, Marcelo Santos at si Rosemary Reyes, ang bartender. Magandang shift, anunsyo ni Ricardo habang inilalabas ang tip jar mula sa ilalim ng bar. Hati-hati na tayo. Ganito na ang nakasanayan. Lahat ng crew ay maglalagay ng cash tips sa iisang garapon. Si Ricardo ang magbibilang nito, gagamit ng sariling formula na walang ibang nakakaalam at mamimigay ng sobre ng kani-kanilang parte. Inilagay ni Ines ang $280 galing kina Thompson, table 8, table 12, yung 4 sa bintana at ilang maliliit na mesa. May mental tally siya, malakas ang gabi. Si Teresa ay nagdagdag ng $100, $75. Si Marcelo, $240 at si Rosemary, $120 mula sa bar. Bilang ni Ricardo ang pera habang nakatalikod para walang makasilip. Tahimik ang gabi, sabi niya kalaunan. $835 lang ang total. Napakunot ang loob ni Ines. Alam niyang hindi tama yon. Punong-puno ang bar buong gabi, pero nanahimik siya. Ipinamigay ni Ricardo ang mga sobre. Binuksan ni Ines ang kanya. $63. Wala siyang ipinakita, walang gulat, walang galit, pawang pagod na pagtanggap. Binuksan ni Teresa ang kanya, halatang naguguluhan. Parang kulang ito sa dami ng tao kanina. Hindi porket maraming tao, maraming tip, mabilis na paliwanag ni Ricardo. Maraming kuripot ngayon, magaling kayong lahat, pero ito lang ang kita natin. Nagkibit balikat si Marcelo at tinanggap ang sobre. Si Rosemary ni hindi na nga tiningnan ang laman. Pinagmasdan ni Ines si Teresa, una nalito, pagkatapos ay nag-alinlangan, tapos kalaunan ay tahimik na sumang-ayon. Unti-unti nang natututo si Teresa. Huwag kontrahin si Ricardo, tanggapin kung ano man ang ibigay niya. Nang nakaalis na ang iba, naiwan si Ines sa locker room. Binuksan niyang muli ang sobre. $63 pa rin. Para sa 6 na oras ng walang humpay na trabaho, 12 mesang hinainan at mahusay na serbisyo, iyon lang ang natanggap niya. Kinuha niya mula sa likod ng kanyang ekstrang uniforme ang isang Manila envelope na may label na nakasulat ng maayos, Roberto's College Fund.
Sa loob nito ay may 47 piraso ng papel, mga lumang napkin, lukot na resibo, at mga punit na order slips. Bawat isa ay tala ng isang gabi tulad nito. Kumuha siya ng bagong resibo at isinulat, Huwebes, Nobyembre 7, tinatayang tip, $280 mula sa aking mga mesa. Natanggap $63 mula kay Ricardo. Tinupi niya ang papel at idinagdag sa tambak. 48 gabi, 48 kasinungalingan, isinuksok muli ni Ines ang sobre sa likod ng kanyang ekstrang uniforme at isinara ang kanyang locker. Kinuha niya ang kanyang coat at lumabas sa likod na pinto ng restaurant matindi ang lamig ng gabi at ang kanyang lumang sedan na may siraang heater ay umandar lang sa ikatlong subok. Hindi siya agad umalis. Sa halip, nanatili siyang nakaupo sa dilim ng kanyang sasakyan, nakatitig sa pintong bagong labasan lang niya. Pagkatapos ng ilang sandali, in-start niya ang makina at umuwi para sa kanyang anak. Biyernes ng umaga, sa isang tahimik na bahay na malayo sa lungsod, nakatayo si Francisco Peralta sa harap ng kanyang aparador, nakatitig sa isang bagay na matagal na niyang hindi hinawakan, sa likurang bahagi ng mga maayos na plansadong suit at makikinis na damit, nakasabit ang isang lumang Carhartt work jacket. Mahigit 20 taong gulang na ang coat, kupas na kayumanggi, may mantsa ng tuyong pintura. Ito'y pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang parehong jacket na suot nito habang binubuo ang orihinal na Harborside Tavern mula sa simula. Iningatan ito ni Francisco mula nang pumanaw ang kanyang ama, hindi niya makuhang itapon. Ngayon, kinuha niya ito sa hanger at sinuot. Halos hindi magkasya at tumigil sa gitna ang siper. Pero sa salamin, ang nakatinging imahe ay hindi ang modernong negosyante o may-ari ng restaurant chain na may opisina sa skyline. Nakamaong nakupas, lumang work boots, at ang rugged na jacket, mukha siyang trabahador, isang taong galing sa konstruksyon o pagbuo ng bahay eksakto. Nagpasya na si Francisco, hindi niya harapin si Ricardo ng harapan kung may illegal na nangyayari. Magbibigay lang ng panahon ng audit para itago ang ebidensya ni ang HR ay hindi makakatulong, kayang-kaya ni Ricardo silang paikutin. Kailangan niyang makita mismo, malapitan, walang filter. Nag-vibrate ang telepono niya. Isa na namang mensahe mula sa kanyang business partner. Nasaan na ang quarterly projections? May board meeting sa loob ng 6 na oras. Mabilis siyang nag-type ng sagot. Sabihin mong tatawag ako sa Lunes. May kailangang asikasuhin. Pinindot niya ang send bago pa makasagot ang kabilang panig. Wala nang panahon para magpaliwanag. Ginugol ni Francisco ang natitirang Biyernes sa paghahanda. Inaral niya ang staff schedule ng Harborside. Bukas ang restaurant mula Martes hanggang Linggo at sarado tuwing Lunes. Si Ricardo ang naka-assign sa pinakamataong shifts, Huwebes hanggang Linggo. Ngayong gabi, Biyernes ang rurok ng operasyon. Mataas ang traffic, kumpleto ang team, maraming customer. Kung may katiwaliang nagaganap, lalabas ito ngayong gabi. Nagpunta siya sa isang bangko sa kabilang bahagi ng lungsod at nag-withdraw ng $15 na cash. Iniwan niya ang lahat, credit cards, Rolex at wedding ring, anumang makakapagbigay ng palatandaan kung sino siya ay naiwan sa bahay. Hindi siya papasok bilang may-ari. Pupunta siya bilang isang wala. 6:00 ng gabi, nagbihis na si Francisco. Kupas na maong, Timberland boots na may punit sa gilid at ang jacket ng kanyang ama. Isang huling tingin sa salamin, hindi CEO ang nakita niya, isa siyang pagod na manggagawa, tahimik, halos di pansin, gaya ng kanyang ama noon. Sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng ama, makikita mo kung sino talaga ang mga tao kapag iniisip nilang wala kang halaga. Kinuha niya ang susi at umalis. Nagpark si Francisco 2 kanto mula sa Harborside upang iwasan ang nakalaang space para sa may-ari.
Tumagos ang lamig ng Nobyembre sa kanyang jacket habang papalapit siya sa restaurant. Saglit siyang huminto sa may pintuan, tumingin sa loob sa pamamagitan ng malalaking bintana. Laman ng kanyang paningin ang pamilyar na tagpo tuwing Biyernes. Puno ang bawat mesa, nagmamadaling mga server at tuloy-tuloy ang pagbuhos ng inumin sa bar. Ito ang restaurant niya, ang team niya, ang pamana nila, at baka isa sa loob ang nagtatraydor sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at pumasok. "Magandang gabi, kayo lang po ba?" Bati ni Maria Gonzalez, ang hostess, na may profesional na ngiti. Napansin niya ang itsura ni Francisco pero nanatiling magalang. "Oo, mag-isa lang ako." Tumingin si Maria sa paligid, dumiretso sa counter, imbis na sa magagandang mesa sa tabi ng bintana. "May bakante po sa bar. Ayos lang po ba?" "Ayos lang." Dinala siya ni Maria sa gitna ng masiglang dining area. Nakayuko lang si Francisco, nagpapanggap na ordinaryong customer. Habang naglalakad, nadaanan niya si Ricardo Torres. May hawak na clipboard. Abalang sinusuri ang paligid. Saglit siyang tinapunan ng tingin ni Ricardo pero hindi siya pinansin. Isa lamang siyang customer. Eksakto kung ano ang gusto niya. Umupo siya sa bar. Lumapit si Rosemary Reyes, ang bartender. "Anong gusto niyong inumin?" "Hihintayin ko na lang po ang waitress, salamat." Tumango si Rosemary at lumingon sa susunod na bisita. Muling inikot ni Francisco ang paningin sa paligid at doon niya siya nakita. Si Ines Castillo. May bitbit na tray ng inumin sa isang mesa, kumikilos ng may katahimikan at kahusayan, maingat, kalmado at magiliw sa bawat bisita. Siya ang magiging pagsubok. Ganon din si Ricardo. Ngayong gabi, makikita niya kung sino talaga ang mga taong ito. Natapos ni Ines sa table 14 at tumingin sa bar. May bagong customer, lumang jacket, work boots, pagod na mata. Mukha siyang manggagawang galing sa pabrika. Lumapit si Ines na may dalang ngiti. "Magandang gabi," bati niya, malambot ang boses. "Anong may paglilingkod ko sa inyo?" Tumingin ang lalaki pataas, saglit na nagkatitigan sila, tapos bumaling siya sa menu. Halata ang kaba. Anong pinakamura nyo?" Hindi nagulat si Ines na natiling banayad ang tono. "May appetizers po kami simula $7. Paborito po ang fries o kaya mozzarella sticks." Nag-isip siya, "Tubig na lang muna." Pumikit si Francisco at bahagyang tumingin sa kanyang telepono. Kunwari may tinitingnan, siguro'y balanse sa bangko. Kumislap ang hiya sa kanyang mukha. "At freeze na rin," pahabol niyang sabi. Mahina ang boses. "Yung maliit lang. Yun lang." Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi agad sinulat ni Ines ang order. Tiningnan lang niya siya. Hindi may awa, kundi may pag-unawa. Kilala niya ang ekspresyong iyon. Nasuot na rin niya ito noon sa mga pinakamahirap na panahon matapos niyang iwan ang kanyang dating asawa. Noong mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa pride. "Mahirap ba ang araw mo?" tanong niya. Mababa ang boses at taos-puso. Nagulat ang lalaki at sa hindi inaasahang paraan lumabas ang katotohanan. Mahirap na linggo sa totoo lang." Tumango si Ines, dahan-dahan, parang tunay na nauunawaan siya. Ibinaba niya ang ballpen at bahagyang sumandal sa bar, hindi para madaliin siya, kundi para ipakitang, "May oras ako para rito." "Pwede ba akong maging tapat sa'yo?" tanong niya. Tumingala ang lalaki alanganin. "Sige, may sobrang burger sa kusina ngayon," sabi niya. Bagong luto yung lalaki sa grill. Magaling siya pero hindi pa sanay sa sukat. Nakaluto siya ng 4 na sobra. Ngumiti siya, totoong ngiti. Galit na galit ang manager ko sa food waste. Isa yan sa kakaunting bagay na pareho naming pinaniniwalaan. Tahimik siyang pinanood ng lalaki, maingat. Hindi siya mapag-alinlangan pero ayaw lang niyang umasa. Yung isa sa mga burgers na yon matatapon sa basurahan sa loob ng 10 minuto, dagdag niya, maliban na lang kung may kumain. Nag-alinlangan ang lalaki. "Hindi ko kaya, wala akong pera para dyan."
Walang bayad, putol niya, banayad pero matatag. Naluto na. Bayad na. Either mapupunta sa'yo o sa basura. Tumahimik sila sandali. Yumuko si Ines ng bahagya, binaba ang boses na parang may lihim siyang ibinubunyag. At tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Mukha kang taong masipag at kung ganon, deserve mo higit pa sa fries. Bubuka sana ang bibig ng lalaki pero walang lumabas. Nanikip ang kanyang lalamunan, nagkislapan ng luha sa kanyang mga mata pero mabilis siyang kumurap. Pinipigilang tumulo. Kung ito'y nasa pelikula, naka-close up ang kanyang mukha ng 5 segundo. Sapat para makita ang emosyon, nakabukang bibig, mamasa-masang mata at hiningang nahahabol. Nagantay si Ines, tahimik, kalma, walang pressure. Sa huli, nakapagsalita siya, halos bulong na lang, bakit mo ginagawa to? Malumanay pero buo ang sagot ni Ines dahil lahat ng pumapasok sa pinto ng lugar na ito ay karapat-dapat tratuhin na may halaga. Kinuha niya ulit ang ballpen, dumaan ang sandali na walang awkwardness. So, ani Ines na may malambing ng ngiti, pwede ko na bang ihatid sa'yo yung burger? Masarap yun, may house-made sauce, thick-cut bacon at aged cheddar. May kasamang sweet potato fries. Hindi pa rin siya makapagsalita, tumango na lang siya bahagyang bahagya. Lalong lumalim ang ngiti ni Ines. Ayos, kukuhanin ko na. At kung may reklamo si manager, sabihin mo si Ines ang nagsabi na kitchen waste yun. Ako na ang bahala. Sinulat niya ang order sa pad, pinunit ang ticket at tumalikod papuntang kusina. Sandali, tawag ng lalaki, lumingon siya. Tanong pangalan mo, tanong niya. Hindi ko nakuha kanina. Ines, sagot niya. Ines Castillo. Salamat Ines, wika ng lalaki. May pagkaputol-putol ang tinig dahil sa emosyon. Seryoso, salamat talaga. Walang anuman, sagot ni Ines. May kabaitan sa tinig. Babalik ako agad. Tumalikod siya muli at nawala sa likod ng pinto ng kusina sa gitna ng abalang kilos doon. Naiwan si Francisco parang estatwa. Hindi siya makagalaw, hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang tubig, pero agad din niya itong ibinaba. Sa loob lamang ng 1 minuto, may isang estranghero na nagpakita ng higit pang malasakit kaysa sa naibigay sa kanya ng karamihan sa buong buhay niya. At ginawa ito ni Ines habang siya mismo'y tahimik na pinagsasamantalahan ng isa sa kanyang mga empleyado. Mula sa kabilang dulo ng restaurant, pinagmamasdan siya ni Ricardo Torres. Napansin na niya agad ang lalaking may kupas na jacket pagkapasok nito. Kilala ni Ricardo ang ganong uri, mga kuripot, maliit magtip, mga customer na gusto niyang upuan agad at paalisin agad. At ngayon, sinasayang ni Ines ang oras sa kanya. Sobra-sobrang oras. Lumapit si Ricardo sa POS station kung saan tinatapos ni Ines ang order. Sumandal siya palapit, mababa at matalim ang boses. Ano yun? Hindi tumingin si Ines. Patuloy siyang nagtatype. Sobrang burger, kitchen waste, mali ang bilang ng bagong line cook. Alam ko ang ginawa mo, singhal ni Ricardo. 24 na dolyar yung burger na yan. Itatapon lang din naman. Hindi tayo charity. Hindi tayo namimigay ng libreng pagkain sa mga walang pambayad. Tumingin si Ines sa kanya, tahimik pero matatag. Food waste yon, aniya. Payag ang company policy na i-comp kapag para maiwasan ang aksayang pagkain. Wala akong pakialam sa policy, bulong ni Ricardo. Halos pabulong pero puno ng inis. Alam mo ang patakaran, walang comp ng walang approval ng manager. Nakatawid ang mga braso niya. Ibabawas ko yan sa tip mo. 24 na dolyar. Bahagyang gumuhit ang sakit o pagod sa mukha ni Ines, pero agad niya itong nilunok. Ayos lang, sagot niya. Yun lang, tulak ni Ricardo. Oo, matipid niyang tugon. Pinindot niya ang button para ipadala ang order. Pagkatapos ay bumalik sa floor.
Excuse me, dagdag niya matatag, may mga bisita akong kailangan asikasuhin. At by the way, 9 o'clock mo ako pinuputol ngayong gabi, di ba? Hindi 11. Ayokong nag-aaksaya ng oras ang mga server sa mga taong hindi nagbibigay ng tip. Malamig na sagot ni Ricardo. Nanigas ang panga ni Ines. Pero tumango siya ng mabilis, tapos lumakad palayo papuntang kusina, hindi na lumingon pa. Sumigaw si Ricardo mula sa likod, sapat lang para marinig ni Ines. Yang puso mong maawain, Castillo, yan din ang magpapahamak sa'yo. Hindi huminto si Ines, hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, tuwid ang mga balikat, kalmado ang tindig. Pero sa bar, narinig ni Francisco ang lahat. Mula sa kinauupuan niya kitang-kita at rinig niya ang POS station. Sapat ang lakas ng boses ni Ricardo para umabot sa kanya. Ang emosyon na bumalot kay Francisco, ilang minuto lang ang nakalipas, ang pasasalamat at pagkaantig ay unti-unting naging galit, paninindigan. Ang babaeng ito na nagpakita sa kanya ng kabutihan nang walang hinihinging kapalit ay hindi lang basta mabait. Binayaran niya ang kanyang pagkain, nawalan ng 24 na dolyar at 2 oras ng kanyang shift dahil pinili niyang tumulong sa isang estranghero. At si Ricardo, pinarusahan siya, harap-harapan. Hindi siya nag-atubili, hindi siya nakipagtalo, simple lang ang sagot, fine. Kumuyom ang kamao ni Francisco sa ibabaw ng bar. Kailangan niyang paalalahanan ang sarili. Kumalma, itago ang emosyon, magpaka-invisible pero may nabago na sa loob niya. Hindi na lang ito tungkol sa nakaw na tip. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagbibigay dangal kahit walang nakatingin, kahit may kapalit na pagkalugi. At isang lalaking empleyado niya mismo na dapat sanay nangangalaga sa kanyang team, ngunit sa halip inaapi at nagnanakaw sa kanila. Naghahanap si Francisco ng ebidensya ng pagnanakaw. Ang natagpuan niya ay mas mahalaga. Nakilala niya kung sino talaga si Ines Castillo at kung sino na ang naging si Ricardo Torres. Pagkalipas ng 8 minuto, bumalik si Ines dala ang tray. Maingat niyang inilapag ito sa harap ni Francisco. Nandoon na Harborside Burger Deluxe, parang larawang pangkomersyal, makapal na bacon, na tunaw na aged cheddar, signature house sauce, lahat nakalagay sa ginintuang brioche bun may sweet potato fries. Hindi basta-basta, maayos na nakahanay. Sa gilid, isang maliit na house salad na may vinaigrette at katabi nito, isang maliit na ramekin ng chocolate mousse. Napakadilat si Francisco. Yung dessert hindi kasama sa... Alam ko mahinang sabi ni Ines, nakangiti. Pero sabi mo mahaba ang linggo mo at maniwala ka, nakakatulong ang tsokolate. Nilagyan pa niya ng lemon ang tubig ni Francisco nang hindi hinihingi. Enjoy, sabihin mo lang kung may kailangan ka pa. Ines, sabi niya, may nahon, pinigilan siya bago makalayo. Lumingon siya, magiliw pa rin ang mata pero may kaunting pag-iingat. Narinig ko yung sinabi niya, tungkol sa tips mo, sa oras mo, hindi mo kailangang gawin to. Nagbago ang ekspresyon ni Ines, lumambot ang titig, at sinabi niya, kailangan ko. Ang sabi ng tatay ko, kung paano mo tratuhin ang tao kapag walang nakatingin, yan ang totoong ikaw. Sumulyap siya kay Ricardo na nasa kabilang panig ng restaurant. Kahit may nakatingin, hindi nagbabago ang tama. Pagkatapos ay tiningnan niya si Francisco ulit, direkta, malinaw. Mahalaga ka. Sinabi niya ito na parang napakasimpleng katotohanan lang. Lahat ng umuupo sa bar na ito, mahalaga. Huwag mong hayaang may magsabi sa iyo ng kabaligtaran, ha? Bago pa siya makasagot, tumalikod na si Ines at pumunta sa ibang mesa. Tinitigan ni Francisco ang pagkaing nasa harap niya. Masikip ang dibdib niya, hirap lunukin.
Kinuha niya ang tinidor gamit ang bahagyang nanginginig na kamay at kumain. Walang kapantay ang burger, pero hindi yon ang dahilan kung bakit masakit ang dibdib niya. Sa loob ng 2 oras, pinanood niya si Ines magtrabaho. Kumain siya ng mabagal, sinadya niyang patagalin para mapagmasdan siya. 7:30 ng gabi, pumasok ang isang matandang mag-asawa. Pauupo na sana sila malapit sa CR, pero maagap na lumapit si Ines. "Maria," sabi niya, "kakabakante lang ng table 8. Sigurado akong magugustuhan nila ang view." At tulad yun, nakuha ng mag-asawa ang pinakamagandang mesa. 45, isang lalaking nakamamahaling suit ang kumaway kay Ines, parang utusan. Hindi siya nag-react. Lumapit siya ng may parehong ngiting ibinigay niya kay Francisco. "May maipaglilingkod pa po ba ako sa inyo, sir?" Tanong niya. Magalang. 45, tinupad ni Ricardo ang banta. Pinaaga ang pag-cut sa shift ni Ines. Nag-clock out siya pero hindi agad umalis. Sa halip, nilapitan niya ang bawat mesang hinawakan at maingat na initransfer kay Teresa. May allergy sa gatas ang table 6. Anniversary ang table 12? Pwedeng alukin ng dessert? Gusto ng table 8 ng maraming lemon sa tubig. Ganun siya kamaalalahanin, maayos, walang pag-iimbot. 15, tapos na ang shift. Nagtungo ang staff sa likod ng opisina para sa tip pooling. Tumayo si Francisco, iniwan ang $10, 2 sa 3 natitirang dolyar niya at dahan-dahang lumapit sa labasan. Pero hindi pa siya umalis. Pumwesto siya malapit sa hallway, sapat para masilip ang maliit na bintana ng opisina. Pinanood niya ang nakagawiang ritual. Nag-turn in ng tips ang lahat. Nagtalikod si Ricardo habang nagbibilang. Namigay siya ng sobre. Binuksan ni Ines ang kaniyang $63. Walang reaksyon sa mukha niya. Parehong pagod, tahimik na pagtanggap. Lumapit siya sa kanyang locker. Sa siwang ng pinto, nakita ni Francisco ang pamilyar na envelope. Sumulat siya sa isang maliit na papel, tinupi at isinuksok sa loob. Tapos, itinago muli sa likod ng kanyang uniforme. Lumabas si Francisco sa malamig na gabi. Naglakad ng 2 kanto pabalik sa kanyang sasakyan. Sumakay. Hindi niya binuksan ang heater. Tahimik lang siya, di gumagalaw. Nagpoproseso. Nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Sabado ng umaga, dumating si Francisco sa opisina ng 7:00. Hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit sa isipan niya ang boses ni Ines. Lahat ng umuupo sa bar na ito mahalaga. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang IT director sa bahay. "Kailangan ko ng footage mula sa harbor side," sabi niya. "Yung camera sa back office, huling 8 linggo. Tahimik sa kabilang linya. "Marami riyan, puro kay Ricardo. May problema ba?" "I-download mo lang," mariing sagot ni Francisco. "Walang ibang makakaalam. Kailangan ko ito bago magtanghali." "Opo, sir." Bago magtanghali, mag-isa si Francisco sa nakalock niyang opisina. Nagre-review ng footage sa split screen. Ginamit niya ang email bilang guide. Tinugma ang mga oras ng bank deposits. Ang katotohanan ay nasa mga tape at handa na siyang harapin ito. Oktubre 31, Nobyembre 3, Nobyembre 7. Isa-isang pinanood ni Francisco ang mga footage. Simula sa Oktubre 31, nakasaad sa timestamp, 11 oras at 47 minuto ng gabi. Tapos na ang shift. Wala nang tao sa restaurant. Pumasok si Ricardo sa back office mag-isa, sinigurong nakasara ang pinto. Yumuko siya at hinila ang tip jar mula sa ilalim ng counter. Nakaharap siya palayo sa kamera, pero kita ang kanyang mga kamay. Mabilis ang kilos, sanay, bilang, tupi, stack. Pagkatapos, parang wala lang, isinilid niya ang parte ng pera sa bulsa ng kanyang jacket. Walang pag-aatubili, walang bakas ng konsensya. Ang natira, hinati sa 4 na tambak, nilagay sa mga sobre at inilapag sa desk. 3 minuto lang ang tinagal. Tiningnan ni Ricardo muli ang pinto bago lumabas.
Sumama ang sikmura ni Francisco. Tumalon siya sa Nobyembre 3. Ganun pa rin, mag-isa si Ricardo. Parehong proseso, pero mas malinaw ang pagnanakaw. Isang katlo ng tip jar ay napunta sa bulsa niya. Pagdating sa Nobyembre 7, gabi ng Huwebes, si Francisco mismo ay nasa harborside ng gabing iyon. Parehong kilos, parehong kumpiyansa, parang expert, sanay na sanay. Mga perang nawawala sa bulsa ng coat. Patuloy sa panunood si Francisco at panunood at natagpuan niya ang 43 insidente sa loob ng 8 linggo. Tuwing shift na si Ricardo ang manager, ganoon ang takbo, bilang, nakaw, pamudmod. Sinimulan ni Francisco ang pagtatantiya ng halaga base sa denominations na kita sa video. Sa dulo ng review, may isang numero na tumatak, $12,800. Yan ang tantyang halagang ninakaw ni Ricardo mula sa cash tips sa loob lang ng 8 linggo. Posibleng mas malaki pa. Sabado ng hapon, nakipagkita si Francisco sa kanyang abogado sa isang coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod. Malayo sa sinumang maaaring makakilala sa kanila. Matapos suriin ang ebidensya, tumingin ang abogado mula sa laptop. Felony wage theft ito, Zania. Kung mag-file ka ng reklamo, Department of Labor na ang bahala. Pero iminumungkahi kung magsimula ka muna sa loob, tanggalin siya, subukang bawiin ang pera, saka magdesisyong lalabas ba ito sa publiko. Gusto kong makasuhan siya, matigas na sagot ni Francisco. Kailangan pa natin ng dagdag. Malakas ang footage, pero kulang kung mag-isa lang. Kailangan ng payroll data, bank records at testimonya mula sa mga staff legal case na ang binubuo natin. Linggo, sumubsob si Francisco sa financial records. Kinuha niya ang lahat ng shift na hawak ni Ricardo sa nakaraang 18 buwan. Ikinumpara sa POS system at payroll records. Ang POS ay may tala ng card tips, diretsyong bayad sa sahod, malinis, dokumentado. Pero cash tips, walang record. Dapat hinahati at binibigay sa bawat shift. Walang resibo, walang paper trail. Pero kaya niyang tansyahin kung halimbawa may $400 sa card tips, malamang may $1,200 sa cash. Bumuo siya ng spreadsheet, petsa, tantyang cash tips, dapat na natanggap ng team. Sa kanya sinuri ang personal bank deposits ni Ricardo gamit ang screenshots mula sa anonymous email. At nandoon nga, Nobyembre 7, PUC, $835 sa card tips, tantyang cash $400, total tips $1,235. Pero ang sinabi ni Ricardo, $835 lang. Kinabukasan, nagdeposito siya sa sarili niyang account, $1,235. Eksaktong tugma. Oktubre 31, $1,235 nawawala. Deposit, $1,235. Nobyembre 3, $870 nawawala. Deposito, $870. Lahat ng petsa, tugma, ang hindi mapasusubali ang ebidensya. Kinagabihan, tumawag si Francisco sa ilang dating empleyado gamit ang HR records. 3 ang sumagot. Si Teresa Martinez, nag-resign 3 buwan na ang nakalipas. Kinukuha ni Ricardo ang 40% ng tips namin, aniya. Sabi niya, management fee daw. Tinanong ko kung legal ba yon, sunod-sunod nang nawala ang shifts ko, hindi ko na kinayang manatili. 2 pang dating empleyado ang nagkwento ng pareho. Linggo ng gabi tapos na ang investigasyon. Kumpleto ang kaso ni Francisco. 43 video recordings ng aktwal na pagnanakaw. $31,200 ninakaw mula sa 4 na empleyado sa loob ng 18 buwan. Matching bank deposits para sa bawat insidente. Testimonya mula sa 3 dating staff, POS at financial records na nagpapakita ng discrepancies. Bumuo siya ng folder sa laptop na pinangalanan
Harborside Internal Investigation. Laman nito ang bawat file, bawat litrato, bawat resibo, bawat pangalan. Lunes ng umaga, nagpadala si Francisco ng calendar invite. Mandatory staff meeting, Monday 10 a.m. Lahat ng floor staff required. May pahayag ang may-ari. Nakita ni Ricardo ang invite, ngumisi. Sa wakas, bulong niya sa sarili, andito na ang big boss, malamang magpapasalamat sa tumataas na revenue. 10 o'clock a.m. Eksakto. 8 ang dumalo sa Harborside Conference Room. Ines Castillo, Teresa Flores, Marcelo Santos, Rosemarie Reyes, Maria Gonzalez, Rogelio Mendoza mula sa kusina, Ricardo Torres at ang may-ari mismo. Tahimik ang silid, naghahalo ang kaba at pagtataka. Umupo si Ricardo sa dulo ng lamesa, kampante, mayabang pa nga. Akala niya, ito na ang gantimpala. Si Ines, tahimik lang sa likod. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag kahit rest day. Madiin ang kabog ng dibdib. Tapos bumukas ang pinto. Pumasok si Francisco Peralta. Tailored suit, maayos ang ahit, kalmadong ekspresyon. Hindi na siya undercover, hindi na estranghero. Siya na ang may-ari. Isinara niya ang pinto, lumakad sa harap ng silid at tumingin sa lahat ng naroon. Tumahimik ang lahat. Namutla ang mukha ni Ines. Tinitigan niya ang lalaking nakatayo sa harap ng silid at parang isang alon na bumalibag sa kanya ang pagkakakilala. Tumama ito na parang isang pisikal na hampas. Diyos ko, bulong niya. Si Ricardo, na nakaupo pa rin ng may kumpiyansa sa dulo ng lamesa, ay napakunot noo sa gulat. Sino ka? Tanong niya, at ngayon ay may halong pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Tahimik pero matatag na sinalubong siya ng tingin ni Francisco. Ako si Francisco Peralta, sagot niya. Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Bumulusok ang tensyon sa silid, matulis, parang kidlat, hindi makahinga si Ines. Ang lalaki mula nung Biyernes ng gabi, yung may suot na lumang jacket, yung umorder lang ng fries at tubig, siya pala ang may-ari. Muling nagsalita si Francisco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim. Huwebes ng gabi, panimula niya, nakaupo ako mismo diyan sa bar counter. Suot ko ang isang lumang work coat na binili ko sa halagang $8. Umorder ako ng pinakamurang item sa menu. Itinaas ni Ines ang kamay sa kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata. Ines, sabi ni Francisco, lumingon sa kanya, ang tinig ay naging mas malumanay. Tinanong mo ako kung mahirap ang araw ko. Sinabi kong oo, sabi mo may sobrang burger sa kusina. Tinanong mo kung gusto ko ito, isang burger na kung hindi kakainin ay itatapon lang. Pasensya na, bulong ni Ines, halos di makapagsalita sa emosyon. Hindi ko alam, hindi ko sinasadya. Itinaas ni Francisco ang kamay. Huwag kang humingi ng tawad, sabi niya, mahigpit pero magiliw. Patapusin mo muna ako. Lumapit siya ng ilang hakbang, mainit ang tingin kay Ines. Inalok mo ako ng burger na nagkakahalaga ng $24. In-upgrade mo pa ang fries, nagdagdag ng dessert, binigyan mo ako ng oras, malasakit, kahit wala akong hinihingi. Sabi mo, lahat ay karapat-dapat sa higit pa sa fries lang. Tahimik ang buong silid, tanging hinga ni Ines ang maririnig, hingal at hindi pantay. Biglang tumigas ang tinig ni Francisco, matatag, nakatuon. Lumingon siya kay Ricardo. Narinig ng manager mo ang lahat, malamig niyang sabi. Sinabihan si Ines na ibabawas sa tips niya ang burger, $24. Bumaling siya muli kay Ines. Sabi mo, okay lang. Pinutol niya ang oras mo ng 2 oras. Sabi mo uli, okay lang. Tapos, pinakain mo pa rin ako at sinabi mong mahalaga ako. Hindi na napigilan ni Ines. Tumuloy ang mga luha, tahimik, tuloy-tuloy. Binalingan ni Francisco si Ricardo. Ricardo, wika niya, parang bakalang boses, sinabi mong mabagal ang gabi ng Huwebes. Ang total tips ay $835. Tama ba? Nag-iba ang postura ni Ricardo, nag-init ang mukha, pawisan ang sentido. Oh, bulong niya, tahimik nga.
Binuksan ni Francisco ang kanyang laptop at itinapat ito sa grupo. Sinasabi ng POS, $835 ang card tips. Aniya, base sa karaniwang ratio, dapat may dagdag na $400 na cash tips. Total, $1,235. Nasaan ang kulang na $400? Tahimik si Ricardo. Nag-play si Francisco ng video. Lumabas sa screen ang security footage. Si Ricardo, mag-isa sa opisina, binibilang ang tip jar. Ipinapasok ang pera sa kanyang bulsa. Napabulalas ang ilan sa silid. Isa lang ito sa mga clip, sabi ni Francisco. Malamig pero mabagsik. Pinakuha ko ang lahat ng footage ng huling 8 linggo. Ganitong-ganito ang pattern. 43 beses sa bawat shift na ikaw ang manager. Nag-play muli ng clip. Ricardo, pinto, bulsa, paulit-ulit. Sa loob ng 8 linggo, ninakaw mo ang tinatayang $12,800, dagdag ni Francisco. Nang balikan namin ang data ng 18 buwan, umabot sa higit $31,000, galing sa mismong mga taong nasa kwartong ito. Umiyak si Teresa Flores, nanigas si Marcelo Santos na kuyom ang kamao. Si Rosemary Reyes nanlaki ang mata. Binuksan ni Francisco ang bagong spreadsheet. Ines Castillo, aniya, $11,200 ang ninakaw sa'yo. Napasinghap si Ines, parang naputol ang hininga. Marcelo Santos, $8,100. Teresa Flores, $6,800. Rosemary Reyes, $5,100. Bubuka sana ang bibig ni Ricardo. Estimates lang yan. Hindi, putol ni Francisco. Hindi ito hula, ito'y base sa data, POS records, video timestamps at tugmang bank deposits. Binuksan niya ang isa pang dokumento. Nobyembre 7, nag-deposit ka ng eksaktong $1,235 sa iyong account. Parehong-pareho sa nawawalang halaga. Oktubre 31, pareho rin. $1,235 nawawala. $1,235 deposited. Nobyembre 3, $870 ang discrepancy. $870 din ang deposit. Bagsak ang balikat ni Ricardo. Namula, napayuko, wala nang maipaliwanag. Bumalik ang tingin ni Francisco kay Ines. Ines, malumanay niyang tanong, may gusto ka bang ibahagi sa team? Tumahimik ang lahat, nakatuon ang mga mata sa kanya, dahan-dahan siyang tumayo. Bahagyang nanginginig ang mga tuhod habang lumalakad sa hallway, tanaw mula sa salaming pader ng conference room. Pinanood siya ng lahat habang binubuksan ang locker. Kinuha niya ang lumang Manila envelope mula sa likod ng kanyang uniforme. Bumalik siya sa lamesa at maingat na inilapag ito. Nakasulat, Roberto's College Fund. Binuksan niya ito, bumagsak sa mesa ang mga papel, mga resibo, napkin, order slips, 48 piraso, lahat sulat kamay. Lahat ito ay dokumento, sabi ni Ines. Nanginginig ang boses pero malinaw. Bawat shift sa nakalipas na 9 na linggo, sinusulat ko kung magkano ang kinita ko sa tables. At kung magkano ang ibinigay sa akin ni Ricardo, hindi ko alam kung may maniniwala sa akin. Pero umaasa akong may pakialam. Kaya ko sinulat. Kinuha niya ang isang slip. Nobyembre 7, estimated tips, $280. Natanggap, $63. Isa pa, Oktubre 30, estimated $245. Natanggap, $71. Isa pa, Oktubre 23, estimated $310. Natanggap, $89. Tumingin siya kay Ricardo at sa unang pagkakataon, wala na ang takot. Nagliliyab na tapang ang namayani. Alam kong may mali at alam kong hindi ako pwedeng manahimik habang panahon. Kinuha ni Francisco ang ilang papel, sinuri. Tumugma ang mga sulat mo sa system data, sabi niya. Total documented discrepancy.
$8,400 mula sa mga shift mo, Ines. Biglang tumayo si Ricardo. Hindi nyo pwedeng gamitin. Hindi sumigaw si Francisco, pero bawat salita ay parang martilyo. May video ako, POS records, tugmang bank transactions, testimonya mula sa 3 dating empleyado na umalis dahil sa'yo. Tinuro niya ang sobre. At ngayon may dokumentasyon ako mula kay Ines, handwritten, consistent at totoo. Nagtagpo ang mata nila. Terminado ka na, epektibo agad. Tinuro niya ang hallway. May security sa labas, ihahatid ka na palabas. Namutla si Ricardo, tapos biglang namula. Bubuka sana ang bibig, pero wala nang lumabas. Wala na siyang masasabi. Hindi mo pwedeng gawin to. Sigaw ni Ricardo habang biglang tumayo, nanginginig ang boses. Hindi na tinag si Francisco, kalmado ang sagot, mabigat at pinal. Kung susubukan mong questionin ang terminasyong ito, babalik ka sa restaurant na ito o kontakin ang kahit sinong empleyado, dati o kasalukuyan. Isasampa ko ang kaso ng felony wage theft. Kasulukuyang nirerepaso na ng Department of Labor ang kaso. Sa sandaling iyon, pumasok ang 2 security guard sa conference room. Tumango si Francisco kay Ricardo. Palabasin niyo siya sa restaurant ko. Tumingin si Ricardo sa paligid, kina Ines, Teresa, Marcelo, Rosemary, naghahanap ng simpatya, ng kakampi. Wala siyang nakita, walang tumingin sa kanyang mga mata. Hinawakan siya ng 2 gwardya sa magkabilang braso. Hindi siya nanlaban, bumukas ang pinto at muling nagsara sa likod niya. Katahimikan, mabigat ang hangin sa loob ng silid. Walang nagsalita. Lahat ay tila natigilan, nilulunod ng kabiglaan sa kagaganap lang. Nanatiling nakatayo si Francisco sa unahan ng conference room. Kalma, buo ang loob. At nagsalita siya, mahina pero matatag. Ang nangyari dito, ay pagkukulang ko. Napatingala ang lahat. Napalingon si Ines sa kanya, gulat na gulat. Natuon ako masyado sa pagpapalawak, sa kita, sa board meetings at investor calls. Huminga siya ng malalim at sa paghabol ko roon, nakalimutan ko ang pundasyon na itinayo ng ama ko para sa kumpanyang ito, ang pangangalaga sa mga tao. Tumingin siya sa bawat isa, isa-isang tumatama ang tingin. At dito nagtatapos yan, hindi sa salita, sa gawa. Binuksan ni Francisco ang folder niya at inilatag sa mesa. Unang pagbabago, epektibo agad. Wala nang sapilitang tip pooling. Nagkatinginan ng staff, halatang naguguluhan. Ang opisyal nating pulisiya ay laging nagsasabing ang tips ay para sa server, maliban na lang kung nais niyong kusang ibahagi ito. Nilabag yun ni Ricardo simula ngayon, ang kita ninyo ay sa inyo, buo. May mga kumurap, tila hindi makapaniwala sa narinig. Kung gusto niyong mag-pull ng tips, desisyon niyo yon. Pero 100% voluntaryo at ganap na transparent. Pangalawa, patuloy niya, may bagong POS upgrade sa susunod na linggo. Masisave na nito ang tips kada server, credit card man o cash. Makikita nyo sa personal portal kung magkano ang kinita nyo kada shift. Wala nang hulaan, wala nang misteryosong math, buong transparency. Pangatlo, sabi niya habang nagsimulang umikot sa mesa, tuwing linggo ng gabi, makakatanggap kayo ng weekly tip reconciliation report. Makikita roon ang total na natanggap at ibinigay. Kung may discrepancy na higit $10, agad itong ifa-flag para sa investigasyon. At ipapaskil ang mga report sa break room para lahat ay makakita. Pang-apat, dagdag pa niya, magkakaroon tayo ng anonymous tip line. Simula ngayon, may poster sa break room na may QR code at hotline. Anumang concern, management, schedule, sweldo, discrimination, pwede niyong i-report ng hindi nagpapakilala. Tinaas ni Rosemary ang kamay, mahina. Pero paano kung gantihan kami ng nireport namin? Walang pag-aalinlangan si Francisco. Tanggal agad. Walang palugit, zero tolerance. Nakasaad na iyan sa employee handbook ninyo.
Ipinamigay niya ang mga kopya, inilagay sa harap ng bawat isa. Ang pagganti sa nagsumbong ng makatwirang concern ay batayan ng agarang pagkakatanggal sa trabaho. Hindi lang ito pulisiya, maipapatupad ito ng legal. Tahimik pa rin ang grupo, hawak-hawak ang dokumento, gulat na gulat. Panglima, pagpapatuloy ni Francisco, magkakaroon ako ng quarterly walkthroughs, walang abiso. Hindi lang ako makikipag-usap sa manager. Kakapanayamin ko ang dishwasher, busser, cook, server, bartender. Gusto kong marinig ang boses ng nagpapatakbo ng lugar na ito. Pang-anim, magdadagdag tayo ng server representative sa management team. Bawat buwan, isang halal na floor staff ang dadalo sa management meetings. May boses kayo sa schedules, policy changes at concerns. Hindi lang ito simbolikong upuan, totoong boses. Maingat na tinaas ni Teresa ang kamay. Paano po yung perang ninakaw ni Ricardo? May babalik pa ba sa amin? Binuksan ni Francisco ang briefcase. Sa loob, ilang sealed envelopes. Ginugol ko ang buong weekend para i-audit ang nakalipas na 18 buwan, anya. Bawat sentimo na nawala sa inyo ay ibabalik. May kasamang 18% na interes. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan. Teresa Flores, 6,800 dolyar ang ninakaw. Kasama ang interes, 8,024 na dolyar. Inabot niya ang sobre. Binuksan ito ni Teresa, nakita ang tseke at napaiyak. Marcelo Santos, 8,100 dolyar ang ninakaw. Kasama ang interes, 9,558 dolyar. Tinanggap ni Marcelo ang tseke, nanginginig ang kamay. Rosemary Reyes, 5,100 dolyar ang ninakaw. Kasama ang interes, 6,018 dolyar. Tinakpan ni Rosemary ang kanyang bibig, tumulo ang luha, walang salitang lumabas. Sa huli humarap si Francisco kay Ines. Tumayo siya, nanginginig ang tuhod. Ines Castillo, sabi niya malumanay. 11,200 dolyar ang ninakaw sa'yo, kasama ang interes, 13,216 na dolyar. Inabot niya ang sobre sa mga palad ni Ines. Binuksan niya ito, tiningnan ang tseke, nang hinang tuhod niya, agad siyang sinapunin na Teresa at Rosemary. Hindi ko kaya, bulong niya. Masyado to, umiling si Francisco. Hindi ito regalo, hindi ito awa. Sa'yo talaga ito, ibinabalik ko lang ang ninakaw sa'yo. Pero hindi pa siya tapos. At hindi lang yan, dagdag niya, tumingin ng diretso kay Ines. Tumingin siya pataas, nanginginig pa rin. Inaalok kita ng posisyong Assistant General Manager, epektibo agad. Tahimik. Nakatitig lang si Ines, natigilan. Hindi ko kaya sa bulong niya. Server lang ako, hindi malumanay pero matatag ang tinig ni Francisco. Hindi ka just anything. Lumapit siya. Noong Huwebes ng gabi, pinili mong manindigan para sa dignidad, para sa kabutihan, para sa tama. Isinulat mo ang lahat ng katiwalian sa loob ng 48 gabi. Kahit walang naniniwala, inilaan mo ang sarili mo para sa isang estranghero. Ginawa mo ang trabaho ng isang tunay na manager. Tumingin siya sa buong silid, pagkatapos ay bumalik kay Ines. Yan ang pamumuno. At ang restaurant na ito nangangailangan ng mga leader na tulad mo. Nanginig ang labi ni Ines, pumatak muli ang luha. Pero ngayon hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Pinrotektahan mo ang mga batang staff. Nanindigan ka habang ang iba ay nanahimik. Hindi mo kailanman tinalikuran ang tama. Matatag ang boses ni Francisco, puno ng paghanga. Hindi lang mahusay na serbisyo yon, Ines, yan ay pamumuno. Umiling si Ines, bahagyang nanginginig, nilalamon ng emosyon. Hindi ko alam kung paano mamuno, isa lang akong pinutol siya ni Francisco, banayad ngunit matatag. Alam mong rumespeto sa tao, alam mong protektahan ang kapwa mo, alam mong tumindig para sa prinsipyo kahit may kapalit. Yan lang ang ibig sabihin ng pamumuno. Kinuha niya ang huling dokumento mula sa folder. Nandito ang alok, Assistant General Manager.
35% taas sa sahod, full benefits package. Tumingin siya diretsyo sa mga mata ni Ines. Kasama na rito ang buong health coverage para sa'yo at sa dependent mo. Napatigil si Ines. Nanginig ang dibdib niya. Napahinto ang hininga. Ibig sabihin, insulin ng anak mo, test strips, supply ng pump, check-up, mga espesyalistang doktor, lahat yon covered, walang bayad, walang exception, chronic disease management, zero out of pocket. Bumigay ang tuhod ni Ines. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan, humahagulgol, hindi sa takot kundi sa paghinga ng ginhawa. Nanginig ang buong katawan niya, taon ng pagod, taon ng pangamba, taon ng pagsusuma ng pera bago bumili ng gamot, taon ng pag-aalala na baka isang emergency bill ay magpabagsak sa lahat. At ngayon nawala na ang bigat na iyon. Yumakap si Teresa sa kanya, lumapit si Rosemary. Si Marcelo na laging seryoso, pahapyaw na pinunasan ang kanyang mga mata. Nagbigay ng sandali si Francisco, pagkatapos ay tahimik siyang nagpatuloy. Mayroon ding $3,000 taunang education stipend, anya, sabay tingin sa envelope sa mesa. Pwede mo itong gamitin sa professional development o sa iba pa. Tumingin siya muli kay Ines. Isang tunay na college fund para kay Roberto. Hindi makapagsalita si Ines, tuloy-tuloy lang ang luha. Lumapit si Francisco. Tutulungan mo ba ako? Tulungan mo akong tiyaking ang lugar na ito ay magiging at mananatiling kung ano talaga ang layunin nito. Iniabot niya ang kamay. Tumingin si Ines dito, saka tumingin sa paligid, nakangiti at tumatango ang mga kasamahan niya. Walang salita pero buo ang suporta. Tumingin siya sa checking, hawak pa rin niyang nanginginig. Pagkatapos sa envelope, Roberto's College Fund, ang simbolo ng kanyang pakikibaka at takot. Tumayo siya, nanginginig pa rin, at inabot ang kamay ni Francisco. Oo, bumulusok ang palakpakan sa buong silid. Pumalakpak si Rogelio sa likod. Si Teresa umiiyak habang pumapalakpak. Si Rosemary tumatawa habang lumuluha. Ngumiti si Francisco at mahigpit na kinamayan si Ines. Welcome sa management, sabi niya. Marami tayong trabaho. Tumango si Ines. Hindi pa rin siya makapagsalita. Pero sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ng buong silid, ang kanyang team, ang kanyang mga tao, alam niyang hindi na niya kailangang magsalita. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, nakaramdam si Ines Castillo ng tunay na seguridad. 3 buwan ang lumipas at nagbago ang Harborside. May pulso ang restaurant, mainit buhay at may bago, tiwala. Nakatayo si Ines sa tapat ng kitchen pass, suot ang navy blue na manager shirt na may burdang Assistant General Manager. Katabi niya ang 2 bagong hire, mga college student na shadowing sa unang araw nila. Lahat ng pumapasok sa pintuang yan ay mahalaga, sabi ni Ines. Inuulit ang linyang naging mantra na niya. Mayaman o mahirap, nakabihis o hindi, pareho ang respeto na natatanggap. Hindi ito suhestyon, ito ang prinsipyo natin. Tinaas ni Aneta, isa sa bagong server, ang kamay. Paano kung bastos ang customer? Ngumiti si Ines, banayad. Igagalang mo pa rin sila, desisyon mo yon, hindi nila. Tumigil siya saglit. Sabi ng tatay ko, kung paano mo tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa'yo, yun ang totoong ikaw. Tumango si Aneta at sinulat ito sa notebook. Got it. Good, sabi ni Ines. Ngayon, reviewin natin ang POS system at kung paano gumagana ang tip tracking. Sa kabilang dulo ng restaurant, sa isang booth, nakaupo si Francisco kasama sina Teresa at Marcelo, nire-review ang weekly tip reconciliation report. Maayos ang pagkaka-layout ng mga sheet, organisado, transparent. Lahat ng numero tumutugma. Bawat dolyar accounted for. Nung nakaraang linggo, kumita ka ng $380, Teresa, sabi ni Francisco, itinuro ang linya niya sa spreadsheet. Binuksan ni Teresa ang staff app niya. Yep, $380 eksakto. Magaling, sagot ni Francisco.
Kung may nakita kayong kahit maliit na discrepancy, sabihin niyo agad sa akin o kay Ines. Iniimbestigahan namin lahat. Tumango si Marcelo. $420 ako last week, maayos ang sistema. Tapos ay nagtanong, pwede bang magtanong? Siyempre, yung anonymous tip line, may nagbabasa ba talaga noon? Ngumiti si Francisco. Lahat ng tip na babasa ko, binabasa naming dalawa ni Ines linggo-linggo. Ipinakita niya ang dashboard sa kanyang telepono. Noong nakaraang buwan, 23 ang submissions. Karamihan positive, puri sa katrabaho, good shifts. May ilan ding tunay na concern, isa tungkol sa kusinang sobrang init tuwing lunch rush. Pinayos namin ang AC, isa pa tungkol sa truck ng supplier na humaharang sa back entrance. Binago namin ang delivery schedule. Walang naparusahan dahil sa pag-report? Tanong ni Teresa. Wala ni isa. Yon ang punto, kung may mali gusto naming ayusin bago ito lumala. Sa bar, tinuturuan ni Rosemary Reyes ang bagong bartender. Automatic na kinukwenta ng system ang tips mo ngayon, paliwanag niya. Pagkatapos ng shift, maglalogin ka, i-check mo ang halaga at diretso na iyon sa paycheck mo. Ngumiti siya. Wala nang tip jar, wala nang manager na nagbibilang ng pera mo, ikaw na lang at ang sistema. Sa booth sa may likuran, nakaupo si Roberto Castillo, 7 taong gulang, bukas ang backpack, nag-aaral. Nakasilip mula sa ilalim ng kanyang t-shirt ang insulin pump. Isang maliit na aparatong ngayon ay buong saklaw ng insurance ng kanyang ina. Lumapit mula sa kusina si Chef Rogelio, may dalang plato ng fries. Homework fuel, sabi niya, inilapag ang plato. Thanks, Chef Rogelio, ngiti ni Roberto. Sabi ni Mama, ikaw daw ang gumagawa ng pinakamasarap na fries sa Boston. Tumawa si Rogelio. Matalinong babae ang nanay mo. Tumingin siya sa math worksheet ni Roberto. Kumusta ang math? Nagkibit balikat si Roberto. Mahirap. Tapos ngumiti at tinulit ang malinaw na naririnig na niya palagi. Pero sabi ni Mama, ang mga mahihirap gawin, yon ang mga bagay na dapat gawin. Tama rin siya doon. Magaan na ginulo ni Rogelio ang buhok ni Roberto bago bumalik sa kusina. Nadaanan niya si Ines sa daan. Saglit na tumigil si Ines, pinanood ang kanyang anak. Malusog, ligtas, tumatawa. Isang batang gumagawa lang ng mga bagay na ginagawa ng mga bata, nag-aaral, kumakain ng fries, nakangiti, at sa maliit payak na sandaling iyon, naramdaman ni Ines ang isang bagay na napakalalim, napakalakas, na halos masakit sa sobrang ginhawa, pasasalamat. Yung uri na punong-puno ang dibdib mo at mapapatigil ka sa paghinga. 7:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may suot na maruming work clothes. Halatang galing sa mahaba at mabigat na shift. Automatikong inakay siya ng bagong hostess na si Angela papunta sa mesa malapit sa kusina, yung hindi gaanong kita pero maagap na lumapit si Ines. Actually, kakabakante lang ng table 8. Ngumiti siya. Isa yan sa may pinakamagandang view. Nagulat ang lalaki. Talaga? Salamat ang... Bait niyo naman. Lahat dito pantay ang trato, malambing na sagot ni Ines. Mag-enjoy po kayo! Habang dumadaan siya sa POS station, nagtama ang mata nila ni Teresa. Ngumiti si Teresa, maliit, pero alam na ng isa't isa ang ibig sabihin. Dati exception ang gantong trato. Ngayon, ito na ang bagong normal. Kinagabihan dumating si Francisco para sa isa sa kanyang mga hindi iniya-announce na quarterly walkthroughs. Pero sa halip na tumuloy sa opisina, dumiretso siya sa kusina. Kumusta ang lahat ngayong gabi? Tanong niya habang lumilibot, nakikipagkamay. Huminto siya sa may dishwasher. Diego, di ba? Kumusta kayo dito? Tumango si Diego, nakangiti. Ayos po, Mr. Peralta, talagang maayos. Bawat shift kinakamusta kami ni Ines. Tinanatanong kung may kailangan kami. Nakita niya si Ines malapit sa kitchen pass. Patapos na ang shift. Sabi ng staff, palagi kang kumakamusta sa lahat, ani Francisco.
Nagkibit balikat si Ines. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Wala yan sa job description mo. Ngumiti si Ines. Sabi ng tatay ko, ang pag-aalaga sa tao ay hindi job description, kundi qualification. Tumawa si Francisco. Sana nakilala ko siya. Tumingin si Ines pataas, malumanay ang mata. Nakilala mo na, isang saglit ng katahimikan. Sa bawat sandaling tinatrato mo ang tao ng may dangal, nakikita mo siya. Tumingin siya sa paligid. Ang restaurant ay buhay na buhay. Puno ng tiwala. Si Roberto ay ligtas at masaya sa likuran. At ang anonymous tip line poster ay nakapaskil malapit sa kusina. Iyan ang pamana niya. Tumingin siya kay Francisco. At ito ang pamana na binubuo mo ngayon. Sinundan ni Francisco ang tingin ni Ines. Hindi perpekto ang restaurant. May mga hamon pa rin, may mga kailangang ayusin. Pero ito ay mas mabuti, ito ay gumagaling at para kay Francisco, sapat na iyon. Sa 6 na buwan ng lumipas, sa gitna ng abalang lunch shift, nakatayo si Ines sa kitchen pass nang may kumpiyansa at katahimikan. Ang navy blue na shirt niya suot pa rin, may burda pa rin sa bulsa, Assistant General Manager. Buhay na buhay ang restaurant. Tawanan ng mga bisita, huni ng mga order, abalang kilos ng mga server, lahat ay nasa ayos. Si Ricardo Torres ay umamin sa kasong wage theft at fraud. Nahusgahan ng probation at pinagbabayad ng buong halaga. Hindi na siya muling makakapamahala ng staff, pero hindi si Ricardo ang buong problema. Natuklasan ni Francisco ang nakakagulat na katotohanan. Higit 40 milyong Amerikano kada taon ang naaapektuhan ng wage theft. Ninakaw na tips, binagong time card, tinanggihang overtime. 15 bilyon kada taon ang nawawala, mas malaki pa sa lahat ng nakawan na pinagsama at karamihan hindi nagsasalita dahil sa takot mawalan ng trabaho, takot na walang maniwala, takot sa ganting aksyon. At kailangang magbago yan. Muling umupo si Francisco sa parehong bar seat kung saan nagsimula ang lahat. Isang maliit na kamera ang nakasabit sa itaas, bahagi ng dokumentaryong kanyang sinalihan tungkol sa labor justice. Tumingin siya diretso sa lente. Kung nakakaranas ka ng wage theft, malinaw at matatag ang boses niya at malamang isa ka sa nanonood, ganito ang dapat mong gawin. Una, idokumento ang lahat. Itinaas niya ang folder. Ang envelope ni Ines ay hindi lang nakatulong sa kanya. Ito ang naging pundasyon ng buong kaso. Ilista mo ang oras mo. Kunan ng larawan ng schedule, itabi ang mga resibo. Gamitin ang cellphone mo, iyan ang iyong proteksyon. Pangalawa, alamin ang iyong mga karapatan. Ang US Department of Labor ay may resources. Hindi mo kailangan ng abogado para magsumbong. Illegal ito, period. Pangatlo, hindi ka nag-iisa. 40 milyong tao. Ganyan karami ang naapektuhan. Hindi ka nag-iisa. Ibahagi mo ang kwento mo. Baka matulungan mo rin ang iba na hanapin ang boses nila. Tumigil siya, yumuko ng bahagya, seryoso. At kung ikaw ay isang business owner, ang mga tao mo ang negosyo mo, protektahan mo sila. Bumuo ng sistemang batay sa katapatan, hindi sa takot maging leader na karapat-dapat sa tiwala nila. Isang bit. At kung ikaw ay namumuno sa ibang tao, alalahanin mo si Ines. Hindi siya naghintay ng permiso. Pinili niyang manindigan kahit mas madali sanang manahimik. Pinili niya ang integridad kaysa sa kaginhawahan. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay tunay na pamumuno. Sa restaurant, bumangon si Francisco at lumakad papuntang kitchen pass. Tumingin si Ines, ngumiti at muling lumingon sa bagong customer. Isang babae may suot na paint-stained jeans. Ang pagod ang mga mata. Halatang nakatayo buong araw. Magandang gabi po, bati ni Ines, ngiting totoo gaya ng palagi. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? At sa simpleng sandaling iyon, nagpatuloy ang siklo, parehong kabutihan, parehong dignidad. Dahil dito, sa lugar na ito, iyon ang patakaran, hindi ang eksepsyon. Dahil ang bawat pumapasok sa pintuang iyon, mahalaga lahat.